January 14, nag-usap kami na magsasagada kami guys. Dito yon nangyari. January 17, eto na kami guys sa Baliwag Terminal. 4 p.m. ang usapan, pero as usual, 4:30 kami nabuo. Eto guys, ang ticket nga pala papunta sa Cubao Terminal ay 106 ang aming binayaran dyan guys. Ang aming sasakyan ay Coda Bus, nagpa-book kami doon. Ang alis ng bus ay 7 p.m. At dahil mahaba ang biyahe, nagutom kami guys, kaya bumili kami ng snack na umakit sa mga bus. Ito po si Kwek Kwek Kwing Kwing Kwing. Kwek Kwek ano? Kwek Kwek King, ayun. Ikaw lang ngayon si Kwek Kwek King. Ilan po na? Kwek Kwek, ma'am. Kikyan. Ito si Tubig King. Kwek Kwek, kikyan. Ito si Tubig King. Ayun na. Damay-damay na to. Yari tayo na ito. Damay-damay na tayo na to kay Pam. Kasama ko po si Kwek Kwek King. At po si Tubig. Bidyante ka pala. Ma'am, ayan na po yung Kwek Kwek nyo. Salamat. Thank you, ma'am. Alam mo, Pakwak. Mahilig yung dala ko, alam ko di ka nagkakape. I love you too, sister. 6:30 p.m. na pero wala pa rin kami sa Cubao Terminal. Pagbaba namin, pumunta kami ng Chowking para mag-take out ng food para sa basta lang kami kakain. 7:20 na ng gabi na makarating kami sa Coda Bus Transit. Buti na lang hindi kami iniwan ng bus. Marami pa rin naman na pasahero ang hindi pa dumarating. Kaya buti na lang hindi kami late. Ako, ang oras sa aking relo ay 7:20 na guys. 1,080 nga pala per head ang binayad namin from Cubao, Coda Transit hanggang Sagada na yun guys. 7:30 p.m. eksakto umalis ang bus namin sa Cubao. At eto guys, diretso na kami sa Sagada. Todo mo. Sige, isa pa. Sige pa. Wow! Sige pa. Parang hindi ka matatawa. Nakayuko si Delson Spioso, papasok kasi at ng lalaki. Manlalaki na pala yung pinapasok na siya. Hindi alam. Okay tayo. Hi guys, another stopover. Saan na itong lugar? Stopover ulit guys para magkape at mag-CR. Ay, bagong gising guys. Pwede na ng face ko. CR muna ako guys. Eto. Saan ang CR dito? Eto pala. Wow. Meron siya ng pagkain dito guys. May lugaw, may ulam. Anong ulam to? Kare-kare? Magkano po lupa? 60 ma'am. Ito, menudo. Ito ano to? Pork barbecue. Mayroon na silang kawali. Ito guys, ayan, may mga ulam sila. May sopas, may lugaw. Then may mga ganito. Magra-rice ako guys. Magra-rice ako guys. Tayo.
guys. Ito na po kami. Ito po yung aming lovebirds. Lovebirds. Ito na po kami sa aming transient house. Sagada. Ito guys, yung Koda bus na sanakyan namin, diyan kami nag-booking. Ang opisina nito guys ay nandito rin mismo sa Sagada. Ilalagay ka na lang guys sa screen yung contact number kung gusto niyo rin magpo-booking sa Koda Lines. Kaya pwedeng kumontak pag gusto niyo rin magpa-booking. Screenshot niyo na guys, dali! Transient house. Malayo. Lakaton. Eh guys, napunta na po kami sa aming transient house. Ito po yung kaibigan kong balikbayan. Ayan. Yaya daw. Ay. Taas ng bahay. Ilang floor to? Amoy ano? Amoy gisang... Ito guys, yung gisang transient sayote. house na aming na-booking. Basahin niyo lang guys, o kaya screenshot niyo na lang. Tinatamad na kasi ako magsa. Abig sa bilyard po kasama ko. Wow. Ito ang transient house. May Christmas tree, pero hindi na Pasko. Guys, ito na kami sa bahay. Hi guys! Ayan. I-house tour ko kayo mamaya. Wait lang. So guys, may palibre silang kape. Pumunta ng Sagada po para matulog. Ito guys, may libre silang pakape. Barako coffee. Pero meron din silang libreng coffee mate. Ito guys, ayan na. Kapag gusto nyo ng medyo creamy, may libre silang coffee mate dito. Yan, pang single size na coffee mate. And then may asukal. And then may stirrer. Ayan. Di ba naman masama? Say hi ate. Yan. Kuya. Mare kong maganda. Ayun pare ko mapambus ka, pare. Shy type ba yan? Eh, oo nga. Hindi mapakali sa kanyang tsinelas. Yan. Ito, may libreng kape dito. Kapeng barako, guys. Yan. Sis, kape na. Iinit na lang yung Milo. May dala kaming Milo, guys, kaso ay lumamig. Nasira na yung tumbler. Di. Umalis kami sa unang pinuntahan namin kasi mahal na masyado ang mga bilihin. Ang meals nagkakahalaga ng 350 bawat isa, so parang medyo pricey yun. Eto nakahanap kami guys, malapit lang sa transient house na aming nakuha. Dito affordable yung pagkain. Sa halagang 180 lang, marami ka ng choices na
mapagpipilian na ulam at talagang nakakabusog siya. Ganun na lang gawin nyo guys bago kayo kumain. Maghanap muna kayo ng kainan na affordable ang price. Kasi marami talaga dito makakainan pero mahal siya. 250, 350. Pero ito affordable. Nakita namin sa halagang 180. Busog na kami guys. Marami din namang servings at masarap din naman yung food. Si Saint Bernard ba yan? Ang lalaki ng mga aso dito sa Sagada. Pero mabait naman sila guys. Kita niyo naman hahawakan pa namin. Yan. Sa sobrang bait na gusto ko na silang iuwi. At dahil mahal nga ang mga pagkain dito sa fast food, napagkasundaan namin guys na mamalengke na lang kami at sa Treasure House na lang kami magluto. Namili na kami lahat ng kakailanganin namin para sa dinner at breakfast kinabukasan. Namili na rin kami ng mga frutas at iba pang mga kailangan namin sa pagluluto. I-divide na lang namin yan guys kung magkano yung magagastos. So 6 kami lahat, i-divide na lang namin sa 6 kung ilan yung magagastos namin. At yun nga guys, sasabihin ko sa inyo after matapos ang vlog na to, kung nakamagkano kami sa hatian at kung magkano lahat ng nagastos namin sa trip namin sa Sagada at Baguio. Naghanap na rin kami guys ng ilan pang mga bibilhin, tulad ng mga souvenir items, at iba pang mga damit panlamig. Tumingin na rin kami dito sa mga ukay-ukay dito sa Sagada. At namili na rin kami ng dagdag ng mga prutas para sa snack namin sa Treasure House. Yan guys, mas maganda yung ganang idea guys. Kung ilan kayo, let's say 8 kayo or 6, i-divide nyo na lang yung magagastos at sa ganun paraan, malaki yung matitipid ninyo. At ito nga guys, nasa souvenir station kami at plano na namin bumili ng mga souvenir items dahil baka masyado na kaming malibang, hindi na kami makapamili bukas ng souvenir from Sagada. At ito na guys yung nabili ko na souvenir, isang web magnet worth of 60 pesos at yung keychain, 107 pieces. Ito guys, dito kami namili. Sa itaas niyan, diyan kami kumain. Then sa baba ng sa hagdan, doon na kami namili guys. Dito sa gilid daw may nakabili ng souvenir at tatawid ka lang guys. Ayan, dito na yung aming Treasure House. O diba guys, napakalapit. Umakyat na nga kayong lahat. Maglalagpo ka pa kayo mamaya na. Na habang buhay. Kantahan tayo. Ay, sige. Parang gusto kong maligo. Di pahinga muna. At eto na guys, i-house tour ko na kayo. Pagpasok mo sa bahay, sa gawing kanan, meron diyang isang salamin. At may Christmas tree kahit hindi na Pasko. And then may sala set. Diyan tumambay din kami dyan saglit. At nakasama din pala kami dyan na foreigner.
na naka-check-in. Dito siya naka-check-in sa door na yan, sa gawing kanan. Then sa kaliwa mo, kitchen. Diyan, sa kitchen na yan, kapag nag-abilag ka guys, 500 per head. Bawat isa dyan, ang bayad sa transient house. 500 per head per night. Then lahat yan, ma-access mo na lahat ng gamit dyan sa kusina. Then lahat ng mga check-in dyan, sure kayo sa kitchen sa lahat ng bagay. And then, pag-akyat mo, may kwarto. Sa gawing kaliwa, dyan yung kwarto nila, Kuya Alvin at ni Ate Jane. Then, sa gawing kanan ka, naman, kaliwa mo ulit, kanan, sorry. Yan yung CR ng lalaki. And then, dito yung sa mga girls. Then, guys, i-check natin, okay ang ilaw. Buo siya. Then, may tissue. Then, i-check natin ng flash. Okay naman siya. And then, ang gripo, kung buo ang faucet. Okay, may tulo naman siya, guys. Medyo malakas din naman. Yun nga lang, napansin ko, guys, wala silang heater. Sa sobrang lamig sa Sagada, wala silang heater. O, yun nga lang, pero ikakabit naman daw. Magkakaroon daw ng heater dyan, hindi pa lang gawa. And then, sa gripo, check din natin, may tulo din, malakas din naman siya. Okay, very good ang CR, malinis naman at mabango. Then, balik tayo sa kwarto. Dito naman kami, guys. Dito kami nila, kaming apat. Then, sa isang bed, dito sa may gawing kanan at kaliwa ko, doon ang bed ng aking mga friendship. Yan. Dito sila sa gawing kaliwa. Then dito kami ni Sister Latina. At dahil matutulog muna daw kami, nilamos muna ako guys, toothbrush at konting skincare. Guys, matutulog muna po kami. Nag-skincare lang ako guys. Para pag natulog, fresh yung face, yung skin. Yan, para walang dirt. At ito yung aking cashier sa bed. Tulog na siya. Then, namalengke kami. Then, kantahan muna. Ewan ko na kung makakatulog kami nila o magkakantahan na lang. Tulog daw pero kantahan. Ako ay nag-skincare muna pa. Welcome back. Ay! Welcome to Sagada. Hi guys. Change outfit lang guys, pero same day lang to. Mamaya na daw yung ligo. Oh, naligaw na. Saan ba talaga punta natin? Ayan. Hi guys, ba't doon kayo? Ayun ka. Hindi daw pala pasyalan yan. Nililigaw na, hindi pa ba? Hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Oo, tama, hindi naman. Ay, ang ganda dito. Yan. Picture muna dito. Ang ganda, oh. Ito, background mo to, oh. Tayo ka din, oh. Picture mo kami dali. Picture mo kami magdali. Hi, guys. Ayan. Hi guys. Ito ang tour na budget meal. Bakit budget meal? Kasi wala kaming tour guide. Self-service. Self-service to, guys. Ano to? Self-info. Search lang. Ganda, oh. Yes. Kasi naman manahimik kami sa transient house. Sayang naman yung aming tour. Yan. Nandito kami sa Sagada. Sa Friday pa kami mag-open. Nasa Sagada. Hi, guys. Pupunta tayo ngayon guys
sa hanging coffin. Pero bago tayo makapunta doon, dadaanan muna natin ang St. Mary's Church. And St. Mary's the Virgin. Then, bago tayo makapunta doon sa hanging coffin, dadaan din tayo guys sa cemetery. Ito yung cemetery ng World War II. Yeah, first time kong sasama rin sa inyo. May sikat bang nakalibing dito? Sino? Si Bong. Mga veterano. Marcos. Yung kilala po. Ay, artista, ganon. Artist. Painters. Okay, so dito, we can view the veteran's tomb. That's, that is the Veteran's tomb. Sila yung Ito, guys. na naging simenteryo to. Okay, so isang Yan. butas yung pinaglagyan nila sa mahigit isang dosina na mga veterans, doon nila lahat inilagay. And then dito yung grave naman ni P.O. Noel Gulukan, one of the sa 44 ambush in Mindanao before. And then dito, Sa 44. makita natin yung white decos na yun. That symbolizes this is his cemetery. And then dito during All Saints Day, meron tayong mapansin na uling-uling sa tabi ng mga graves. Kasi Asa po yung uling-uling na yun? ang mga yun, yung mga itim-itim. Ay, oo. Ayun, no. May mga... Ano yung sabihin namang uling-uling na yan, kuya? So yung mga uling-uling na yan, yun po yung nagagamit namin. Imbis na kandila yung gagamitin namin, yung pine Here. pitwood yung gagamitin namin para madaling masindihan. At saka magdadala kami dito ng daming pagkain. As in picnic area to during All Saints Day. So bago kami din kakain, magsiparit din kami muna ng alay para sa mga kaluluwa bago namin ituloy ng kumakain-kain. And then during 1 p.m. sabay-sabay naming sisindihan yung small bonfires para sa kaluluwa. Okay. Hindi inihayo, kaya ganun yun. May participation yung isa, kaya ganun yung nagawa namin during 1 p.m. So kung nakatayo ka dito, kung nasindihan lahat yan, magiging mausok to. So kung titingnan kung dito kayo nakatayo, tapos tingnan nyo yung mga tao dito, hindi nyo sila matitignan. Yung mga kaluluwa nyo yung matitignan nyo. Oh, ganun yun? Yeah. Yung mga kaluluwa nyo kasi hindi nyo mapansin na tao mismo yung lumalakad, para silang anino. Kasi yung nga mausok eh. Sa dami ng graves na yan, sabay-sabay pang sisindihan. Mausok po yung small bonfire na yun para sa kanila. Kaya yun, yung effect nun. Kaya kung gusto nyo makita yung kaluluwa nyo habang buhay kayo, punta kayo dito. Yeah. Okay, go. Huwag na muna. Ito na po ba yung pinaka-first stop? Kuya, tandaan nyo, mag-exam tayo pagbaba, ah. Kuya, may exam ba pagbaba? Meron na. Ikaw lang mag-exam. Yan din, grave din ni Albert Watkins. Hindi taga-sagada yan, pero tumagal din siya dito. Kaya Albert may living pa rin siya Ito, dito. Hawaii. Siya yung nagturo ng mga ball games dito. Ito po, si Albert Albert Watkins. Isang neighbor yan. 1924, November. Kaya pala marami puputang foreigner dito. Oo. Hindi na. Wala na oh. Wala na sa Yan guys, pag pupunta kayo dito, pwede kayong kumuha ng tourist guide gaya ni Kuya Apps. Ang bayad sa tourist guide guys is 1,000. 5 tourist spots yung pupuntahan nyo. Kung marami naman kayong yung 1,000 naman na yun, makakatipid kayo kung madami kayo. Pwede nyo i-divide kung ilan kayo. Gaya namin, 6 kami. 166 lang kami. Di ba mas nakamura? Then, pagpasok nyo bawat isang tourist spots. So, pagpasok nyo bawat tourist spots, meron naman additional na entrance. Pero malit lang, 10 pesos lang naman per each. Then, meron din, magpaparegister muna kayo ng 100 pesos bawat isa. Bukod yun sa 1,000. Parang need ko na rin ng tungkod. Di, wag na. Baka di ako sanay magtungkod. Madapa pa ako. Ay, ang ganda dito guys. Oh.
Wow! Oh, let's see. Yes, ayan, oh, ang ganda. Oh, di ba? Ganda, ganda. Naiwan na ako. May kapangyarihan daw yan. Lumilipad yan. Ito naman guys, yung mga nakikita Alin ito? natin na mga rock formation, ito ang Echo Valley ng Sagada. At yung nakikita natin guys na mga puno na yan ay puro fine tree. Yan guys ay dahil sa World War II na ang mga ibon daw ay nagkahalat ng mga seeds. Kinakalat nila yung mga seeds sa buong Sagada. Kaya dumami ang puno ng fine tree. Yun daw po guys. Kaya madaming fine trees sa Mountain Province dito sa Sagada. Oh guys, alam nyo na, kaya madaming puno at fine trees dito sa Sagada ay kagagawan daw ng mga ibon. Ang malayong mayo ng Sagada ay matatagpuan sa Cordillera, sa sentral ng kabundukan na Hilagang Luzon, pinakamalaki at pinakamataong isla ng Pilipinas. Ito naman ang Hanging Coffin. Sa Pilipinas, ang mga igorot ay nagsasagawa ng sinaunang ritual kung saan ang mga sinaunang matanda ay inuukit ang kanilang sariling pangalan sa kabaw at ang mga patay ay binibitin sa gilid ng bangin. Ang tradisyong ito ay nagsimula sa katutubo ng kankanayan ng Sagada. Naniniwala sila na ang paglapit o pagsabit ng mga kabaong na mga madila sa buhay na yumao ay para mailapit ito sa langit. Para maingatan ang kaluluwa ng namatay. Matapos pumanaw na isang miyembro ng pamilya itinataas ng kankanayi ang ataol sa burol at ikaabit ito sa gilid ng bundok. Tulad ng nakikita nyo sa video na ito. Yung puting rock. Gaya ng pagkamatay Kaliwa. sa kanina, tapos bukas, siya naman. Ito naman ang Arabica Coffee na matatagpuan sa bundok ng Sagada Mountain Province. Nakafantok daw ang kape na ito. Yung antok na panakang uminom ng alak pero hindi ka naman uminom. Ganon. Mababa lang ang mga puno para hindi daw mahirap pumitas ng kape. Aray ko, magic mo. Tawag daw po dito ay Matang Cave. Ay, hindi po siya tourist spots talaga. Hanggang dito lang talaga sa, ano. Ito po yung coffee farm daw na kabilaan. Kapihan. Coffee farm pala to. Sino may ari, kuya? Wala. Ito yung kape. Kaya hilaw pa. Hindi pwedeng kunin. Tsaka baka may nagbabantay. Alam nyo na kung sino yun. Yan guys, may kapihan po dito sa itaas. 80 per cup daw ang presyo. Ito po guys yung kapihan sa itaas.
sa tuktok ng bundok. Yan. 80 pesos per cup. Ano, may ginto bang kasama? Oo, kape na. Ito naman ang Sumaging Cave. Ang mga sinaunang katutubo ng Sagada ay may ritual kapag papasok ka sa cave na ito. Dapat daw lahat ng papasok dito ay even number. Sakto, 6 kami. Even number. Ibig sabihin yan, pag tatayo kayo ng bato, sisikapin nyo na huwag itong mabuwal. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sunod ako kay Letlet. Ayan, sinimulan na namin ang ritual. Sino ba next? Ay, hindi even yan, kuya. Huwag, hindi pwede pagpalitin. Hindi pwede pagpalitin, nauna na siya. Pili ka ng mas ano dyan. Depende ko pang ilan ka. Tansyahin ko na lang kung ikaw na susunod. Mas maliit doon. Okay, next. Ako muna. Maliit ito, malapad daw. At ito, oh. Ito, oh, hindi ba? Ay! Sige, ikaw na. Patong mo lang mga ganyan. Pabaliktad. Yan. Dahil mahirapan yung susunod. Oo. Ako muna. Ito, mas malapad ah. Ito, palapad. Yan, Pepe. Sige, patong mo na yan. Kami na yun, kami na yun. Ito, mga Ako susunod. Tapos maliit na lang siya ate. Ayan. Ako, hindi pwede. Hindi pwedeng maano to, malaglag. Sa akin pinakamalaki. Pinakamatindi. Sila, hindi na? Ay, 6 na pala yan. Oo, okay na. Wish na ako, magwi-wish na ako. Wish na kayo. Hindi na tayo, magwi-wish. At after namin maitayo ang bato, ayon sa sukat nito, ay umpisa na namin ang ritual na paghiling. Kapag daw humiling ka sa batong ito, ay itutuparin ito ng diwata ng kagubatan o ang nagbabantay sa kuweba. Ito guys, ayan, kapag daw nagpunta kayo dito, kung ilan kayo, kukuha kayo ng mga bato, pagpapatong-patungin nyo, then pagka hindi siya bumuwal, pwede kayo mag-wish, at yung wish nyo daw magagrant. Yun daw po yun. Oh, napakataas na itong isa na to. At sa pagtatapos ng ritual, kailangan daw namin magpa-picture ng paikot sa loob ng kuweba. Ayan, sa balikat ulo. Hintay muna dyan, ma'am.